Eto na mga kabasketball, Dwight Ramos nakakatanggap pala ng mga hate messages diyan nga sa Japan B-League. At gaano katotoo na nag-offer etong isang high profile school ng isang college league kung saan sinasabing umabot sa 8 milyon na allowance at may pabahay pa dito nga sa isang collegiate talent. At pag-usapan natin itong magiging game na itong ating pambatong si Kai Sotto mamaya at kung bakit limitado lang yung oras na ibinibigay sa kanya ng Yokohama. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa naging balita kanina ng Spin.ph ay sinabi nga ni Dwight Ramos, ipinaalam niya na nakakatanggap siya ng mga hate messages diyan nga sa Japan B-League. Nagsimula yan mga kabasketball doon sa naging game nila kontra nga dito sa Shibuya kung saan natalo nga sila. At matindi rito mga kabasketball, nagpe-personal message sa kanya. Ang nangyari kasi ay na-foul niya etong naturalized player ng Japan na si Josh Hawkinson na naging dahilan kung bakit sila natalo kasi konti lang yung lamang, isa lang yung naging lamang. At puntahan natin itong pasabog na naman ng Spin.ph host at writer na rin na si Snow Badwa kung saan sinabi niya na itong isang high profile na eskwelahan ay nag-offer ng 8 million na allowance plus pabahay pa sa isang controversial na collegiate talent. Hindi niya raw kilala pero base doon sa mga takbo ng senaryo, yung mga events. Alam naman natin na itong si Jared Bahay ay nag-commit nung nakaraan dito nga sa UP. Tapos eventually ay binawi niya at lumalabas mga kabasketball ang tinutukoy na itong si Snow Badwa ay itong si Jared Bahay. At may mga nabasa tayo doon sa mga comments kasi parang nakakapagtaka or nakakalula yung 8 million especially sa isang player na papasok pa lang ng college pero base sa mga nakaraang kumbaga nalaman nila ng mga istorya na may inooperan talaga ng milyon ng mga mamahaling sasakyan. Pero ang tabayanan natin mga kabasketball yung confirmation ng balita na yan or ng scoop na yan ni Snow Badwa. Puntahan naman natin etong naging laro na itong ating pambatong si Kai Sotto kasi may game pala sila mamaya kasi madaling araw na. Meron silang game alas 12 ng tanghali yan papatak dito sa atin sa Pilipinas. At kung napansin nyo doon sa tatlong game ni Kai Sotto para nga dito sa Yokohama ay 12 minutes lang yung kanyang playing time mga kabasketball. Yun lang yung average niya. Although ngayon maganda yung ipinakita niya meron siyang 9 points, meron siyang 5 rebounds, meron siyang 2 blocks, meron pa siyang steal at plus 18 yung kanyang efficiency mga kabasketball. So lumalabas mas mataas pa nga siya doon sa kanilang sentro na si Josh Scott. Yun nga lang ang nakikita natin dito mga kabasketball base doon sa mga komento, especially yung mga Japanese na itong si Kai Sotto ay merong PT restriction or physical therapist restriction or pwedeng yan lang talaga kasi galing siya sa injury mga kabasketball. Actually kung napanood nyo, merong isang sequence doon nung na-foul siya, parang may iniinda siya doon sa may bandang tadyang o sa tiyan. So most likely ang gusto raw gawin nitong Yokohama ay mapanatili si Kai, hindi siya ma-injured at matapos niya itong season na to at makapasok sila kasi ang laking tulong ni Kai para nga dyan sa Yokohama 9 points kagad siya, 5 rebounds sa loob ng 12 minuto lang mga kabasketball. So ang tabayanan natin yung magiging game nila mamaya. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.